What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, isipin ninyo Isipin ninyo, may tulay na gustong ipagawa yung gobyerno o pribadong kumpanya. Siyempre, karaniwan, kailangan nilang umutang sa bangko o maglabas ng bonds para talaga makalikom ng bilyong piso. Pero paano kung kahit tayo, ordinaryong Pilipino, pwede na bumili ng maliit na bahagi ng project at yun gamit lang cellphone natin? Diba? Hindi buong tulay yung bibilin mo. Parang isang digital share lang na kumakatawan doon sa maliit na porsyento ng asset. Yun yung tinatawag na RWA asset o yung tokenization, no? So dito sabi ng Bitpinas, so maraming sektor talaga sa Pilipinas ang pwedeng makinabang dito. Pero paano nga ba to, no? At bakit talagang maraming expert yung naniniwala dito na ito yung susunod na malaking yugto ng blockchain? So, pag-usapan natin to ngayon. So, dito sa post ng Bitpinas, sabi nila, from toll roads to solar farms, small businesses, and OFWs, here are the 6 benefits that different sectors in the Philippines could earn by tokenizing real-world asset according to Paul Soliman. So, isa-isayin natin to, no? So, pag sinabi kasi nating tokenization, kinukuha ang isang totoong asset, halimbawa, bahay, solar farm, warehouse, kita ng negosyo, o kahit agricultural project. At ginagawa itong digital token sa blockchain. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nito na mawawala yung totoong asset. Ang mangyayari kasi, magkakaroon ito ng digital representation. Parang stock certificate, parang kumakatawan doon sa iyong stock, no? Pero nasa blockchain. Mas mabilis yung transfer, mas transparent yung record, at mas madaling hatiin talaga yung pagmamay-ari. Kunwari, may condominium, nagkakalaga ng 100 million pesos. Sa dating sistema kasi, isang mayaman lang yung kayang bumili. Pero kung hahati-hatiin ito sa 1 milyong digital tokens, mas maraming tao ang pwedeng maging investor ng certain na yung project, no? So, kagaya nito, yung mga sinabi ni Sir Paul Soliman, no? Pag isa-isay natin, no, yung sa infrastructure funding, allow infrastructure link asset to be divided into smaller investment unit, no? Isa sa pinakamalaking magiging benepisyo talaga na magbe-benefit dito talaga yung infrastructure. Siyempre sa halip na talaga umasa lang sa bangko, maaari talaga magkaroon ng libu-libong investor. Mas mabilis makalikom ng kapital at siyempre mas maraming project yung maaaring matapos. Pero hindi siyempre yung magic solution. Kailangan pa rin talaga ng regulation. Kailangan pa rin ng due diligence, no? Pero siyempre, nababawasan yung hadlang talaga sa pagpasok ng investor, no? Kailangan talaga merong regulation, no? Sunod is yung MSMEs. Support new financing models as tokenized invoices, receivables, purchase orders, and private credit pools, no? So, malaking tulong din yan talaga sa maliliit na negosyo. Kasi maraming MSMEs ang nahirapan talaga umutang. Siyempre, walang sapat na collateral, mataas yung interest, mahaba yung approval. So, kung sa tokenization, posibleng gawing token yung mga receivables, yung mga purchase orders, o mga invoice, mas mabilis makakuha talaga ng puhunan yung negosyo, mas mabilis din lalaki yung operation, no? Tapos sa mga OFW, ito good news sa ating mga OFW, yung mga tagapakinig. OFW can invest in infrastructure, real estate, renewable energy, MSME, credit, agriculture, or local development project to digital platforms, yun, no? So, napaka-interesting nito, no? Sa totoo lang. Kasi maraming OFW yung gusto talaga mag-invest sa Pilipinas. Limited lang talaga yung options, no? Pero once na na-tokenize na talaga yung infrastructure, nagkaroon na tayo ng mga tokenized real estate, tokenized na renewable energy, syempre mas madali na sila makakapag-invest kahit nasa ibang bansa sila. Hindi lang remittances yung pwede nilang gawin, kundi investment din, no? Possible na kumita habang tumutulong sa pag-unlad talaga ng Pilipinas, no? Next is yung renewable energy, no? Yung mga solar farms, battery storage, system microgrids, and community energy projects could raise funding from a wider and qualified investor. Napakalaking kapital ang kailangan sa solar farm, sa totoo lang. Wind farms, tapos battery storage.
Siyempre, kung maraming maliit na investor yung makakasali, mas maraming renewable project yung posibleng maitayo. Ganito rin yung sa mga agriculture, mga warehouse receipts, scrap inventory, equipment leasing, lahat yun ay maaari talagang gawin na mas transparent gamit ang blockchain. Mas madaling matrack, mas mahirap manipulahin, at syempre mas mabilis yung settlement. No? Pero hindi real estate, yun nga, sa investor could own regulated digital share, at yung agriculture and supply chain, transparent financing of warehouse receipts, scrap inventories, yun nga, leasing commodity flows, and supply chain receivables. No? Pero, syempre meron ding mga risk. Kasi hindi naman porket sinabi na blockchain, automatic talaga na safe na. Siyempre may mga panganib din. Una, siyempre, hindi na nawawala yun. Kailangan yung regulatory risk. Siyempre, pagka kulang ang batas, maaaring magkaroon talaga ng mga legal issue. No? Pangalawa, yung mga scams. Hindi lahat ng tokenized project ay legit. May mga maaaring gumawa ng mga fake token, kaya mahalagang suriin talaga kung regulated yung platform. Pangatlo naman, liquidity. Siyempre, hindi naman lahat ng token madaling may benta. Kaya hindi talaga yung instant na cash na pwede ka magbenta anytime. Mapapalitan yung pera mo, no? Maiko-convert mo. Pero siyempre, hindi binabago ng tokenization yung halaga ng asset. Binabago lang nito yung paano tayo nag-own o nagmamay-ari ng isang investment. No? Nakakapag-invest tayo at naglilipat ng mga asset. Kung magiging maayos yung regulation siguro, maaaring mas maraming Pilipino talaga yung magkaroon ng access sa mga investment syempre na dati para lang talaga sa malaking kumpanya at syempre sa mga mayayaman. Pero gayon pa man, kailangan pa rin natin pag-aralan. Hindi syempre natin sapat yung kung ano yung may labas or mahahype lang tayo dahil sa mga ganun. Mas mahalaga pa rin talaga yung tamang kaalaman. Sa pananaw ko naman, no, may mga ilang mga yung ilan na mga tokenization ng real world asset maaari talagang maging simula ng isang hinaharap, isang future kung saan halos lahat ng pagmamay-ari, kagaya ng bahay, lupa, 'di ba? Negosyo, mga infrastructure, pwedeng magkaroon talaga ng mga digital record sa blockchain. Sa totoo lang, no? Parang yan yung nabivisualize ko in the near future, no. Pero siyempre, teorya ko lang naman 'yun, no. Maaring maging mas madali talaga para sa malalaking institution na bumili, magbenta, mag-ipon ng mga asset sa global market, no. Pero kahit ganun, no, wala pa namang talagang hindi pa naman 'yun talaga nangyayari. Siyempre, ando pa lang naman tayo sa inaayos ng regulation tungkol sa crypto, blockchain at sa mga RWA tokenization. Actually, isa yan sa mga narrative na hinihintay ko talaga ngayon. No? Pero siguro hindi ngayong cycle. Tingin ko, kung may lalabas para this cycle na ganyan, magiging kagaya ng 2021 yan. Then magkakaroon lang ng magandang clarity yan once na nasa na tayo. 2038, 2034, ganun, no? Siguro 2 to 3 cycles pa. No? Sa ngayon kasi syempre, hindi natin pwede talaga madaliin yung mga ganitong bagay kasi magiging cost na talaga to para lalo kung sa bansa natin is talagang baka maging breeding ground ng corruption. No? Kasi wala na once na nasa blockchain, sabihin na natin, may transaction naman dyan lagi na sila makakalusot sa totoo lang. Bilang nakakaintindi ng blockchain at crypto. No? Lalo sila magkakaroon ng matibay na ebidensya na hindi sila nangurap once na nasa blockchain na yung pera. Pero, lagi nilang ipopront yun. No? Hindi ko lang alam kung magkakaroon ba ng regulation na pwedeng gamitin yung blockchain data pagdating sa mga pwede maging katunayan mo ba yun? Pwede bang gamitin laban sa'yo? No? So, hindi ako attorney, kaya hindi ko alam kung maaari bang maisingit yun sa batas. Pero, siguradong magkakaroon ng loophole dyan. Kung saan pwedeng in the future, merong isang senador na naman or kung sino man, no? Na may imbestigahan tungkol dyan sa crypto. Ipapakita lang niya yung blockchain data niya na, yan yung transaction dyan napunta yung mga pero. Ganyan kalaki. No? So, hindi ka na maki-question kung nag-money lander ka ba o hindi kaya nangurap ka dahil kompleto naman sa blockchain yung iyong transaction. At na-receive naman talaga ng iba't ibang Pero kasi,
minsan ginagawa tayong uto eh, 'di ba? Minsan ilalagay nila yung pera doon or gagamitin yung transaction, gagamitin yung blockchain. Pero bago pa ipasok yung data doon, corrupted na. Ibig ko sabihin, mounted na yung price, pwedeng nandun na yung kita nila. Kagaya na nangyari sa issue ng flood control, di ba? Bago pa, once na inilabas yung budget, nandun na yung commission agad nila. So, hindi yun yung, ito 100 million, tapos ikaw na bahala kumurot dyan, no? Yung 100 million talaga nandun na yung kasama na corruption. Kunyari, yung project is worth 30 million lang. 70 million, talagang naka-designate na yun. At pagkatapos doon, talagang mounted na talaga yung price. Hindi ko rin alam kung paano nila, yung mga politiko natin, hindi ko alam kung paano nila hinuhusgahan yung mga mamamayan nila, sa totoo lang. Kasi kagaya niya, naglalabas kayo ng mga projects, yung mga overpriced na mga laptops, overpriced na mga gamit sa office supply, no? Ballpen na sobrang mamahal, diba? Tapos pinapaskill nyo or hindi kayo napapansin, pero ito, darating yung blockchain, maaaring gamitin yun para ma-double check yung mga pinagagagawa nyo. Pero ewan ko ginagawa tayong tanga mga to sa totoo lang, sabihin ko lang sa inyo, no? Kaya lang kami hindi kami nakakapalag sa inyo. Kasi may nalagaan din kami kabuhayan namin. Mas mahalaga yung kabuhayan namin kaysa dun sa inyo. No? Minsan ang hirap dahil siyempre kailangan mo maghanap buhay para sa pamilya, para sa sarili mo. No? Then eventually, darating yung mga ganyang mga problema, darating yung mga ganyan na ninanakawan ka o ginagamit ng gobyerno yung kapangyarihan nila para lamangan tayo. No? Sa totoo lang, yung galit talaga ng mga Pilipino, nandyan lang nakakulong lang Pero yung mga pinaggagawa nyo, hindi namin makakalimutan yun. Mandaling mas distract ng Pinoy, sa totoo lang. No? Nandito tayo, medyo malayo na to, no? O sa usapan, medyo malayo na. Pero, mas kayo yung may kapangyarihan, kaya nyo kami talagang ipatumbak kung gusto ninyo. Kaya nyo kaming i-silence. No? Kagaya ko, content creator, pwede nyo yung aking channel. Marami kayong kapangyarihan, pero hindi kami makakalimot. Hindi namin makakalimutan yung mga ginagawa ninyo. At sana lang, siguro yung mga mangilan-ngilan na nakikinig sa akin, tsaka ikaw in the future na nakikinig ka, no, siguro years from now, maaaring may makapanood ito. Pumili tayo ng tama. No? Ngayon, wala na. So, ganito lang yung nagiging cycle. Malakas sila pag election, tapos pag nanalo na sila, wala na. Ginagawa nilang tanga yung sarili nila pag election. Sayaw-sayaw, kung ano-ano pinagagagawa, then eventually, matutuwa tayo, boboto natin. Sila muna magiging tanga sa umpisa. Pag nanalo na sila, tayo na magiging tanga. So, yun lang, no? Medyo lumayo ako, pasensya na kayo, no? Kasi, ang layo sa topic, no? Pero gusto ko lang banggitin. Lalo na napag-uusapan na rin naman yung, ang hirap pagtiwala talaga sa bansang ito, sa gobyerno na to, no? Pero sana lang talaga may mga solusyon na andyan na sa harapan natin. May mga pwedeng gawin. No? Pinipigilan nyo ba yun dahil hindi nyo tinututukan? Mas focus kayo sa kung ano nung nyo. Ayun, no? So thank you so much sa inyong lahat. Siyempre kung gusto nyo mas maintindihan yung blockchain, Bitcoin, crypto at mga tokenization sa simpleng Tagalog, siyempre huwag kalimutang mag-subscribe at siyempre i-share yung ating video. Siyempre maraming salamat sa inyong lahat at siyempre magkita-kita tayo sa arena. Game on!